Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang horror drama film mula 2020 na pinamagatang The Invisible Man. May mga spoilers. Mag-ingat at manood ng maayos. Nagising si Cecilia sa kalagitnaan ng gabi. Bumangon siya mula sa kama, maingat na hindi magising ang asawa niyang si Adrian, at kinuha mula sa ilalim ng kama ang gamot na itinago niya roon. Habang palabas na siya ng kwarto, bahagyang gumalaw si Adrian sa pagtulog nito kaya nagulat siya ng sobra. Tahimik at maingat na pumunta si Cecilia sa dressing room, kinuha ang duffel bag na puno ng damit at inilagay doon ang gamot. Pagkatapos, itinapat niya ang hallway camera sa asawa niyang natutulog at sinigurong gumagana ito para mabantayan niya. Naglakad siya papunta sa isang kwartong parang laboratorio at pinatay ang mga kamera at alarm ng buong bahay. Kahit maliit na ingay ay nakakatakot para sa kanya, kaya lagi niyang tinitingnan sa kamera kung gising ba ang lalaki. Mabilis siyang nagbihis at dahan-dahang lumabas ng bahay sa pamamagitan ng garahe. Sumunod sa kanya si Zeus, ang aso, at nagulat siya noong una. Inalis niya ang electric collar nito, nang biglang ma-activate ng aso ang car alarm, kaya tumakbo si Cecilia papunta sa bakod. Nagsindi ang ilaw sa kwarto, kaya dali-dali siyang umakyat at tumalon palabas. Tumakbo siya sa gubat at nakarating sa kalsada, naghihintay sa kapatid niyang si Emily. Lumipas ang ilang sandali at kitang-kita sa mukha niya ang matinding takot. Sa wakas, dumating si Emily at sumakay agad si Cecilia. Bigla na lang lumitaw si Adrian sa likuran niya, sumisigaw at sinisira ang bintana ng sasakyan. Umalis sila agad, pero nakita ni Adrian ang botelya ng diazepam na nahulog sa lupa. 2 linggo ang lumipas, nasa bahay ni James si Cecilia, isang kaibigan. Natatakot pa rin siyang lumabas, pero kinumbinsi siya ni James na lumabas sandali para kunin ang sulat sa mailbox. Habang binubuksan niya ito, may tumatakbong lalaki na nagulat siya, kaya agad siyang bumalik sa loob. Kinabukasan, nag-aayos ng bahay si James habang tinatakpan ni Cecilia ang kamera ng kanyang laptop. Biglang tumunog ang doorbell, si Emily pala. Naiinis si Cecilia dahil natatakot siyang baka sinundan siya ni Adrian. Pero may balita si Emily. Ipinakita niya ang isang artikulo sa kanyang cellphone, patay na si Adrian. Hindi makapaniwala si Cecilia. Ikinuwento niya kina James at Emily kung paano siya kontrolado ng asawa, mula sa pananamit hanggang sa pananalita at pag-isip. Hindi lang pisikal na pananakit ang ginawa nito. Kinabukasan, nagawa ni Cecilia na lumabas ng mas madali. Kinuha niya ang mga sulat at binati siya nina James at ng anak niyang si Sydney dahil sa kanyang pag-unlad. Napansin ni James na isa sa mga liham ay nakapangalan sa kanya. Maya-maya, nasa law office na sina Cecilia at Emily. Binasa ng kapatid ni Adrian, na isang abogado, ang huling habilin ng yumaong lalaki. Iniwan niya si Cecilia ng $5 milyong, basta't hindi siya makakasuhan o may dedeklarang mentally unstable. Kinagabihan, sinurpresa niya sina James at Sydney ng regalo bilang pasasalamat. Binigyan niya si James ng malaking hagdan, at si Sydney ng bank account na sapat para makapag-aral ng fashion. Nagdiwang sila at umakyat si Cecilia sa kanyang silid. Ramdam pa rin niya na parang may nakamasid sa kanya. Kinabukasan, umalis si James papuntang trabaho at sinabi kay Cecilia na gisingin si Sydney. Ginawa niya yon, ngunit naiwan niyang naka-on ang stove. Nasunog ang almusal kaya mabilis na pinatay ni Sydney gamit ang fire extinguisher. Maya-maya mag-isa si Cecilia sa bahay. May kakaiba siyang nararamdaman at nagsimulang mag-ikot. Habang naghahanap, biglang bumukas ang front door. Walang tao sa pinto pero ramdam niya pa ring may mali. May nakita siyang ikawalang hininga sa tabi niya. Kinagabihan, magkasama silang natutulog ni Sydney. Biglang may humila ng kumot nila at nagpatay-sindi ng ilaw. Nagising si Cecilia. Akala niya may nakita siyang tao, pero manikin lang pala. Pinulot niya ang kumot sa sahig at napansin ang anyo ng taong parang nakaupo sa upuan. Inihagis niya ang kumot doon, pero wala namang tao. Nang hilahin niya ang kumot, hindi gumagalaw, para bang may nakatapak dito. Tinawag niya si James kaya nagising si Sydney. Dumating si James at sinabi niyang wala siyang nakikitang sinuman, at huwag hayaang guluhin siya ng alaala ni Adrian. May job interview si Cecilia. Nag-flirt pa ang interviewer bago humingi ng sample ng gawa niya. Pagbukas niya ng bag, wala ang mga gawa niya. Na-stress siya at nawalan ng malay. Sa ospital, sinabi ng doktor na mataas ang level ng diazepam sa katawan niya.
Pagbalik niya sa banyo, nakita niya sa lababo ang botelya ng diazepam, may dugong fingerprint. Sinamahan niya si James papunta sa kapatid ni Adrian. Ikinuwento niya ang nangyari pero hindi siya pinaniwalaan. Sabi niya hindi patay si Adrian. Nakahanap ito ng paraan para maging invisible. Nagulat si James. Ipinakita naman ng kapatid ang larawan ng bangkay ni Adrian. Pumunta si Cecilia kay Emily, ngunit malamig ang pakikitungo nito. Nabasa raw niya ang napakasamang email na ipinadala ni Cecilia. Nagtaka si Cecilia, hindi niya yon pinadala. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Emily. Kinagabihan, nakita ni Cecilia ang email sa sent folder. Pumasok si Sydney at nadatnan siyang umiiyak. Nagdesisyon silang lumabas, pero biglang may humampas kay Sydney. Akala ng mag-ama si Cecilia ang may gawa. Iniwan nila siya sa bahay. Alam niyang naroon si Adrian. Kumalat siya ng coffee grounds sa sahig ng isang silid, umupo sa malayo, at kinausap siya, nakiusap na layuan siya. Tinawagan niya ang cellphone ni Adrian, at narinig ito sa kisame. Umakyat siya at naghanap. Nakita niya ang mga susi, kutsilyo, at mga gawa niya. Nang may ingay sa likod niya, inihagis niya ang pintura at lumitaw ang hugis ng isang lalaki. Nagpambuno sila. Hinagis siya kung saan-saan, sinakal, pero nakatakbo siya at nakasakay sa Uber papunta sa dati nilang bahay. Sa laboratorio, nakita niya ang isang invisibility suit. Tumawag siya kay Emily at nagkita sila sa isang restaurant. Ikinuwento niya ang natuklasan niya, pero biglang lumulutang ang isang kutsilyo at sinaksak si Emily. Napunta agad ang kutsilyo sa kamay niya. Inaresto siya. Sa asilum, sinasabi niyang naroon si Adrian, nakatingin lang. Nang makatulog siya, may naglakad papalapit at may bumulong na surprise. Nalaman niyang buntis siya. Dumating ang kapatid ni Adrian at sinabi niyang mawawala ang mana niya at kailangan niyang bumalik kay Adrian. Nang hindi siya pumayag, ninakaw niya ang ballpen nito. Kinagabihan, sinubukan niyang putulin ang pulso niya para pilitin ang invisible man na lumabas, at nang lumabas ito, sinaksak niya gamit ang ballpen. Dumating ang mga guard, pero sila ang pinatay ng invisible man. Nakawala si Cecilia at hinabol ang lalaki sa ulan. Tumakbo siya, nagkaroon ng habulan ng mga barilan at kotse. Tinawagan niya si James at sinabing bantayan si Sydney. Sa bahay, inatake ng invisible man si Sydney. Dumating si James at siya naman ang pinagbalingan ng lalaki. Nang papatay na siya, dumating si Cecilia, insprayan ng fire extinguisher ang lalaki at binaril. Nang alisin ang mask, ang kapatid ni Adrian ang nasa loob. Sa bahay ni Adrian, natagpuan siya na nakatali sa likod ng dingding, parang biktima. Pero hindi naniniwala si Cecilia. Alam niyang plano lang iyon ni Adrian. Kinagabihan, bumalik siya sa bahay. Naghapunan sila. Nagmakaawa si Adrian, sinabing nagbago na siya. Pero gusto ni Cecilia ng pag-amin. Habang umiiyak siya, lumapit si Adrian para aliwin siya. Nagpaalam si Cecilia para mag-ayos ng sarili. Naiwan si Adrian sa mesa. Maya-maya, bigla na lang nagpakamatay, hiniwa ang sariling leg. Bumalik si Cecilia, tumawag sa emergency services, at umupo sa sulok na walang kamera. Dumating si James at nakita siyang palabas, hawak ang duffel bag na may suit. Tinanong niya kung plano ba ni Cecilia ang lahat, pero hindi siya sinagot. Lumabas si Cecilia ng bahay, iiwan ang lahat sa likod niya.